Sa nais ng pusong hiniling, nasagot ang bawat panalangin. At sa ngiting kay tamis, tayong dalawa ay pinagbigkis. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa bukang liwayway, puso ko ay nagkaroon ng kulay. Hindi ko inasahan na biglang darating si Brandon. At sa pagbabalik niya, tila ba tumigil ang mundo ko at nagkaroon muli ng kulay ang bawat pangarap ko. Mula dito sa silid ko, nakahiga lang kami ni Brandon. At eto, nagsimula na kami mag-usap ng maraming masasayang bagay mula sa nakaraan hanggang umabot kami sa kasalukuyan. Uy, Apollo, umiyak ka ba nung umalis ako? Siyempre hindi. Bakit ako iiyak, Brandon? Siguro, ikaw umiyak ka, no? Hindi Bakit naman ako iiyak, Apollo? Tsaka, ang gwapo mo na ngayon Dati naman hindi ka ganyan. Brandon, syempre. Isa akong uod dati. Tapos ngayon, paro-paro na. Gagi. Pero, Apollo, hindi ko talaga inasahan na ganyan na yung itsura mo ngayon. Muntik na kitang hindi makilala. Talaga ba, Brandon? Ikaw nga, nakilala ko kaagad. Ha? Paano mo ko nakilala kaagad, Apollo? Dahil dyan sa mga ngiti mo, Brandon, na hindi nagbabago kahit noong maliliit pa tayo. Tsaka, alam mo, na-miss talaga kita. Kailan ba yung huling pagkikita natin? Bagong tuli pa ako nun. Oo nga, Apollo. Bagong tuli ka pa nun. Pero teka nga. Nagkaroon ka na ba ng kasintahan? Brandon, wala pa. Ikaw ba? Nagkaroon ka na ba? Baka magkakaroon pa lang, Apollo. At parang nasa harapan ko na ata ang hinahanap ko. Uy, Brandon. Umayos ka nga. Nakadating mo lang tapos ganyan na agad yung mga sinasabi mo. Bakit, Apollo? Ayaw mo ba? Hindi mo ata ako na-miss Brandon, okay ka lang ba? Apollo, yung tanong ko ang sagutin mo. Oo na, gusto ko. Pero huwag mo biglain. Ano bang plan mo, Brandon? Apollo, ano pa nga ba? Ikaw lang naman ang dahilan ng pagbabalik ko. Liligawan kita. Tapos, kapag sinagot mo ako, di masaya na tayo. Pero, magpapaligaw ka ba, Apollo? Napangiti na lang talaga ako dahil sa sinabi ni Brandon. At eto, sasagot na sana ako kaya lang may sumilip sa pintuan ng silid ko. Oh,
Anak, may bisita ka pala. Akala ko naman kung sinong kausap mo. Parang kilala ko siya. Tatay, si Brandon pala. Natatandaan mo pa ba? Aba, oo naman. Sino bang makakalimot sa batang yan na mahilig sa itlog ng bibe? Natawa tuloy kami sa sinabi ni tatay. At eto, iniwan na muna kami ni tatay. Magtutungo pa kasi siya sa bukid. At si nanay naman, natuwa din nung makita si Brandon. Apollo, gusto ko ng itlog. Sige, paglalaga kita Brandon. Ilan ang gusto mo? Apollo, 2 itlog ang gusto ko. Pero dapat itlog ng katabi ko ngayon. Uy Brandon, mais ka nga. Ilan nga ang gusto mo? Para makapaglaga na tayo. Apollo, 2 nga. Kahit hindi nilaga okay lang sa akin. Brandon, ikaw napakaloko mo. Kapag talaga sineryoso ko yan, nako. Apollo, namiss talaga kita. Huwag ka nang maglaga ng itlog. Mamaya na lang. Kasi mas masarap na nakahiga lang tayo ngayon tapos masaya lang. Oo nga Brandon, masaya lang tayo. Sa mga sandaling to, nagkukwentuhan pa din kami ni Brandon. Pinag-uusapan ng lahat sa nakaraan. Hanggang sa natahimik na lang kaming dalawa. At tila ba napagod at tuluyang nakatulog. Hindi ko na talaga namalayang nakatulog ako. Basta ang alam ko, masaya lang ako at sobrang gaan ng pakiramdam ko. At kahit sa panaginip ko, tila ba inihatid ako sa nakaraan kung saan nagsimula ang lahat ng masasayang bagay na nangyari sa buhay ko. Ang tanging kahilingan ko na lang ngayon, sana hindi pa naginip ang lahat. Sana hindi imahinasyon ng nakalipas ang mga ngiting dulot ng mga lumipas na oras. At mula sa panaginip ko, tila ba binabaybay ko ang bawat pahina ng kwaderno kung saan nakalimbag lahat ng masasayang nangyari sa buhay ko. At sa bawat pahina nito, nakapaloob ang bawat ngiting dulot ng tadhanang ngayon ko lang nasisimulang maunawaan. Tadhanang nagsimula sa nakaraan. Tadhanang sumapit sa kasalukuyan. At sa bawat sandali, ngiti ko ay di mapawi dahil sa kapalarang iginuhit para sa 2 pusong umabot ang panalangin hanggang langit. Kaya lang, bigla akong nagising dahil sa isang sigaw. Pati nga ako napasigaw sa nakita ko. Kasi naman si Kiray. Eto siya sa silid ko. Nakatayo, na kulay puti ang suot. At ang sama ng tingin niya. Parang white lady si Kiray sa itsura niya.